Nanumbalik ang sakit ng mga naulila sa drug war ng Duterte administration sa mga ipinakitang ebidensya sa ikalawang araw ng confirmation of charges hearing. Ang mga taga-suporta naman ni Duterte umaasang mapapalaya ang dating Pangulo. May report si Marisol Abduraman. Kasi yung kapatid ko pinatay, hindi ko akalain na mangyayari ito kasi nung namatay siya, binaril. Muling nanariwa ang sugat sa mga naulila sa umunoy extrajudicial killings ng Administrasyong Duterte nang gumulong na ang confirmation of charges hearing sa dating Pangulo. Sa labas ng ICC, naroon ang mga gustong mapanagot si Duterte. Inaasahan ko mabigyan justice lahat, nakalapag lahat ng mga pinagagawa niya. Mga tanga lang ang hindi maniniwala. Si Jessica ay kinatuwa ang taus-pusong suporta na makita sa mga kapwa-kaanak ng naging biktima. Hindi ko talaga alam na magkakaroon ako ng chance na makapunta dito na maano ko. Kasi alam ang ginawa ko, yung bang ilalak mo na lang yung sarili mo na wag kang Pumunta kami ng Sunday, naiyak ako sa ginawa ng, yung mga ginawa ng mga nandito kasi yung pinagtatanggol nila yung, may justice din. Ang kampo ng mga biktima naniniwala may sapat na ebidensya para malitis si Duterte. Masaya sila na natuloy din at naging confident kami through the exposition ng prosecution ng lakas talaga ng kaso at mako-confirm talaga ang charges na to at magkakaroon ng trial. Confident. Ako, maski inisip ko, ide-detach ko yung sarili ko, titingnan ko nga kung makukumbinsi ako. Wala eh. Hook, line, and sinker. Ang ganda ng presentasyon ng prosecution, kaya palagay ko wala nang ibang patutunguhan nga, kundi confirmation. So yung isang biktima, hindi niya kwento yung kinukwento. So nakaka-relate yung mga biktima sa iba't ibang mga portion. Kaya ang ibig sabihin, talagang systematic ang naganap. Gaya kahapon, may mga taga-suporta ng dating Pangulo na nagtipon sa labas ng ICC. Maasa ako makakalaya siya. Hindi magbabago ang puso ko. Kahit anong paninira ang gagawin nila. Kaya po nandito ako. At ipinapakita ko po sa buong mundo at sa mga kababayan natin na isa po ako sa taga-suporta ni Tatay. Ang abogado ng dating Pangulo, kumpiyansa sa kanilang depensa. I don't think he was a criminal at all. I think he was a hero. And it grieves me, the fact that he's been spurned by his own people and hasn't been given an opportunity. If someone even thought that there was an aspect of criminality to anything that he did, an opportunity to defend himself in a Filipino court, not in a foreign court. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News.